God's boundless grace has ordained this great gospel for all the world, and it's yours personally, as the Kingdom of Jesus Christ presents the Gospel of the Kingdom with Pastor Apollo C. Kibuloy. And this Gospel of the Kingdom will be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew chapter 24, verse 14. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise your name. Dakilang Ama, salamat po sa gabing ito na muli binigyan ninyo kami ng pagkakataon upang sa inyo ay pumuri, sumamba sa Espiritu at sa katotohanan, at ibigay ang lahat ng kaluwalhatian. Salamat po sa pagkakataong itong ibinigay ninyo ay hindi lamang po para sa mga anak ninyong naririto, kundi sa lahat ng mga anak ninyo sa buong sanlibutan, sa buong Pilipinas. At ito'y pagkakataon na naman upang kami ay muling kumain sa inyong mga manna of revelations, mga mana ng kapahayagan na siyang nagbibigay ng katibayan sa aming mga paniniwala, pananampalataya sa lahat ng inyong kapahayagan na inyo na pong ginawang sakdal, kompleto, mula pa noong Abril 13, 2005, ang lahat ng kailangan ng tao sa kaligtasan ay naging sakdal na, at ang kanyang dapat gawin lamang ay lumapit at ito'y tanggapin ng maluwang sa kanilang puso. Hallelujah! Ang lamesa ng inyong kaligtasan ay nakahanda na. Ang lahat ng pagkain ay nakahanda na, Ama. At ang kasal na ito na ang inyong pinili, na siyang magiging kasama ninyo sa buhay na walang hanggan, ay naririto na. Salamat po sapagkat ang Espiritu ng bagong Jerusalem ay nasa sa inyong mga anak ngayon. Ito ay ang Espiritu ng pagsusunod sa inyong dakilang kalooban. Ito ay ang Espiritu ng pag-ibig sa pagsusunod ng kaloobang ito. At ginamit po namin ang aming malayang pagpili upang gawin ang inyong dakilang kalooban dito sa lupa. Nang sa ganon din naman na ito'y ginaganap sa kalangitan. At ngayon ito'y kaharian ng langit na naririto na sa lupa. Ginaganap ang inyong kalooban ng lahat ng mga anak ninyong tinawag mula sa kasalanan ng binhi ng ahas, ng pagtupad sa sariling kalooban na ginawang Diyos sa aming buhay, ang kaloobang yon na siyang dahilan na kami ay mawalay sa inyo. Dakila kayo, Ama, sapagkat sa mga sandaling ito, ang pagkakataon ay binigay din naman ninyo doon sa lahat ng mga sa unang pagkakataon ay nakapakinig ng programang ito ng Sounds of Worship, ng Thanksgiving Worship Presentation, doon sa mga naghahanap ng liwanag, doon sa mga sumusuri ng tunay na katotohanan para sa kanilang kaligtasan. Sa lahat po sa kanila, Ama, sa mga sandaling ito, buksan ninyo ang daan ng katotohanan at liwanagin ninyo sa kanila ang mga katotohanan ito na mula sa inyo pong mga
dakilang kalooban na inyo nang ipinahayag sa amin sa pamamagitan ng inyong hinirang na anak. Pagkaloob po ninyo sa kanila ang daan ng kaliwanagan, Ama, buksan ang kanilang mga puso upang ito'y maliwanagan at doon sa mga naghahanap, sila'y makakatagpo at doon sa mga may sinserong puso na naghahanap ng kaliwanagang ito, mapapasa kanila ang liwanag kahit sa mga sandaling ito. Salamat po sapagkat ang mga kapahayagan ay nagpapatuloy na nagiging pagpapala at nagiging kayamanan sa lahat ng mga anak ninyong tumatanggap sa mga bagay na ito. Ito po'y mga ginto na ipinadaan sa apoy na siyang magiging daan ng aming espiritual na pagyaman sa inyong harapan. Salamat po sapagkat iniligtas na ninyo ang inyong bayan mula sa serpent seed, sa binhi ng ahas. At ngayon naririto kami upang kayo ay aming papurihan. Kayo ay aming purihin. Kayo ay aming dakilain sa aming mga buhay. Sa lahat po ng inyong ipinagkaloob sa amin. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak ninyo ngayon sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa iba't ibang dako ng sanlibutan na nakikisama po sa akin sa live na pamamaraan sa kanilang mga sariling dako. Ang lahat ng sa unang pagkakataon ay nakapakinig, nanonood. Pagpalain po ninyong lahat. Ang lahat ng may mga kailangan sa inyo at dumadalangin, sila ay inyo pong bigyang daan na masagot ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ang mga may sakit, pagalingin po ninyo, Ama. Ang lahat ng mga nangangailangan ng pinansyal na pagpapala, pagpalain po ninyo. Basbasan po ninyo kaming lahat ng inyong mga mayayamang pagpapalang espiritual o Diyos sa mga sandaling ito. Tawagin po ninyong muli ang lahat ng mga anak ninyo. Habang ang pakakak, ang trompeta ay pinatutunog sa pamamagitan ng mensahe ng inyong anak, silang lahat ay magiging mga agilang tatanggap nito, lilipad papunta sa kanilang bagong Jerusalem. Makikisama sa rapture, makikisama sa napakalaking ani ng mga kaluluwa ng mga anak ninyong babae at lalaki na nilinis mula sa binhi ng ahas ng serpent seed. At sila ngayon ay papasok na po sa inyong pamamahala sa loob ng inyong kaharian dito sa lupa. Salamat po habang kami ay magpapatuloy sa mga salita na amin pong pakikinggan ngayon. Muli, Ama, idinadalangin ko ang inyong basbas mapapa sa kanilang lahat. Lahat ng mga nanonood, lahat ng mga nakikisabay, lahat ng mga nananalangin, at lahat ng mga sumusuri at lahat ng mga ibig tumanggap ng buong kaligtasan. Basbasan po ninyo silang lahat sa inyong dakila at mapagpalang pangalan. Sa pangalan ng aming makapangyarihang Ama, ang aming Panginoong Hesus, ang aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabing Amen. Masaya ba kayo, mga kapatid? Palakpakan natin siya. Papurihan natin ang ating dakilang Ama. Praise the Father. Kamayan mo ang katabi mo at sabihin mong pagpalain ka ng dakilang Ama. Praise the Father. Makakaupo na po tayong lahat. Narito po tayo sa dakong pinagsasambahan upang sa muli ay pakinggan natin ang mga mana ng kapahayagang nagmumula sa ating Ama sa ating sariling wika. Praise the Father. Kaya
ang lahat ng mga anak ng Diyos ngayon na kasabay natin, nanonood sa kanilang mga telebisyon, nakikinig ng kanilang mga radio, at yung mga nasa internet. Pagpalaing po kayong lahat ng ating dakilang Ama sa mga pagkakataong ganito na ang kanyang mga salita ay ating pong isinisiwalat o ipinangangaral, lalong-lalo na sa ating sariling wika. Sa lahat ng mga anak ng Diyos na ngayon ay kasabay natin sa buong Pilipinas, lahat ng KLC, pagpalain kayo ng ating dakilang Ama. Lahat ng mga KLCs natin sa buong mundo, mulang Amerika, Canada, Africa, sa Middle East, sa Europa, sa Australia, sa Asia, at sa buong Pilipinas, ang pagpapala ng makapangyarihang Ama ay mapa sa inyong lahat. Lahat ng mga nananaliksik, sinusuri, at nananalangin na matagpuan ang sakdal ng kaligtasan, huwag po ninyong alisin ang inyong mga channels sa inyong kinaroroonan ngayon sapagkat ito na ang sagot ng inyong mga dalangin. Mapapa sa inyo ang buong katotohanan. Naniniwala tayong ang Diyos ay Espiritu. At sinabi ng kanyang mga salita na ating minana, unang-una ang nagmana ng mga salitang ito ay ang kanyang anak na hinirang na nasa inyong harapan ngayon. May nagtanong sa ating programang Give Us This Day, kung bakit ko raw sinasabing ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At kung bakit ko raw sinasabi ng ibang ako ang hari ng bagong nilalang na itong lahat ay sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Yun po ang hindi nila maintindihan sa church age. Sapagkat sa church age, hiwalay pa sa kanila si Jesus Christ. Wala sa loob nila, nasa, ewan ko kung gaano kalayo, 1 inch, 2 inch, 1 foot away, or 1 million miles away. Hindi ko alam. Pero yung mga salitang yon, ginagamit nila bilang mga servants of God, hindi kanila yon. Hindi nila minana pa yon. Kaya't pagka sila nangangaral, sinasabing, I am the way, the truth, and the life, tinuturo kaagad nila si Jesus Christ. Sa Kanya nga naman yun eh. Hindi nila maiturong naririto sapagkat wala naman sa kanila. Ngayon, sapagkat dito sa Kingdom Age, ang Ama ay nagkaroon na ng tahanan. Meron na siyang bahay. Na hindi pa nangyari sa church age noon, kaya't palagi nilang itinuturo kung saan si Jesus Christ. Hindi nga nila alam, hinihintay pa nga nila, di ba? Hindi pa nga nakapunta dito, hinihintay pa. Yung tunog ng trumpeta ng pakakap para dumating at sasalubungin nila. Yon ang turo at aral ng church age. Kaya't pag nangangaral sila, pinapangaral nila ang mga salitang hindi sa kanila. Kaya't ang sinasabi nila, isinugo sila at dinadala ang mga salitang hindi kanila. May-ari noon si Jesus Christ. So pag nangangaral sila at sinabing, I am the way, the truth, and the life, kagad-agad sinabi ni Jesus Christ. Tapos sila ngayon ang tagapagsalita. Kasi hindi naman narinig personally si Jesus Christ. Ngayon sa Gentile setting, nagsalita ba sa inyo sinabing, I am the way, the truth, and the life? Nagsalita ba siya? Narinig ba ninyo siya? Yung hudyong katawan ni Jesus Christ, narinig ba ninyo nagsalita at sinabing, I am the way, the truth, and the life? Sinong naririnig ninyo? Yung sinasabi nilang, ako'y sinugo. Yung mga mangangaral sa church age. Yun ang nagsasabing, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life.
So, pinagkatiwala lang daw sa kanila ang mga salitang yun. Pero hindi sa kanila yun. Pinadala lang sa kanila, pero hindi sa kanila yun. So, hindi pa nila namana ang mga salitang yun. Church age yun. Kahit ako, nung hindi pa, nasa church age ako, ganun din ang aking uri ng pangangaral, di ba? Pero nung ako'y tinawag ng Ama, dinala ko sa 2 bundok sa 6 na taon, nang ako'y lumabas, ako ay kanyang hinirang na anak na nagmana lahat ng mga bagay. Ayon sa Revelation 21:7, sa Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 7, ito po ang kanyang sinasabi. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ako'y nagtagumpay, kaya't ako'y nagmana ng lahat ng bagay. Anong minana kong lahat ng bagay? Lahat ng bagay ng aking Ama. Sapagkat ako'y naging anak na. Siya'y magiging anak ko at ako'y magiging kanyang Diyos o kanyang Ama. Kaya't minana ko ang lahat ng kanyang mga pag-aari. Ano ang pag-aari ng Amang Espiritu? Ang kaniyang mga salita. Hallelujah. Ngayon, may bahay na siya rito. Yan ay ang kanyang hinirang na anak. Ang langit, bahay natin. Pero ang Diyos hindi pwedeng manahan sa langit na ginawa ng ginto, ng pilak. Hindi siya pwedeng manahan sa ginawa ng brilyante diamante. Magaganda yan, pero walang buhay yan. Ang tinatahanan ng Espiritu, yung katawan na may buhay. Praise the Father. Magandang ginto, di ba? Nakapagsasalita bang ginto? Nakapagpupuri bang ginto? Sinabi ba ng ginto, purihin ang Ama? Ang diamante, brilyante, nakapagsabi bang, purihin ka Ama? Nagsasalita ba yung mga pader na ginto? O yung bahay na ginto? Kaya nga yung templong ginawa ng mga Hudyong made of gold, ang loob at labas, unsa sa Tagalog ng gihalupan og bulawan gawas og sulod? Isod kayo ng Tagalog ba? Itong templong ginawa ng mga Hudyo, dinikitan ng gold sa loob ang lahat ng dingding. May gold. Tulad ba ng dito, semento yan eh. Yung sa kanila, hindi semento ang idinikit dyan. Gold. Labas at loob. Na ang halaga ngayon ng templong yon ay mga $1 trilyong. Ang halaga. Pero kahit yon hindi niya tinahanan. May hihigit pa ba sa ginawa ng mga Hudyong templo? Wala na. Sa church age, hindi nila pwedeng ipagyabang ang napakaganda nilang mga building na ginawa na sinabi ng tinatahanan ng Diyos sa ginawa ng mga Hudyo. Hindi pwede. Walang hihigit doon. Pero kahit yon, sinabi niyang magigibayan. Walang batong ipinatong sa batong hindi mabubuwag. Nangyari nga sa 70 AD, di ba? O ngayon, sa church age, hindi nila alam yon na siya pala ay dapat manahan muna at magkaroon ng mga anak dito sa lupa na wala ng binhi ng ahas, hindi na tumutupad ng kanyang kalooban upang pumanaog ang kanyang kaharian dito sa lupa na kung paanong sinusunod sa langit, ganon din naman susundin sa lupa. Doon pa dapat na makita mo siya
at magkaroon siya ng tahanan dito sa lupa. Hindi nangyari sa church age yun. Tinawag niya ako sa loob ng 6 na taon sa 2 bundok na ako'y lumabas, ako'y isa ng hinirang na anak na tinatahanan ng Ama. Ngayon, tanungin ninyo ako, nasaan ang ating Ama? Si Jesus Christ. Kaya sinagot ko nung isang kagabi, sabi ko, naririto sa akin si Jesus Christ. Kaya ang ama at anak, ang relasyon na ama at anak, naririto na. Meron na siyang tinatahanan. Nung siya ay nanahan sa akin, naging anak niya ako. Nung ako'y naging anak niya, minana ko ang lahat ng bagay mula sa Kanya. At ano ang mga bagay na yon? Ang Kanyang mga salita. So pag sinasabi kong ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, hindi ko sinasabi yon sa sarili kong kalooban. Ang mga salitang sinasabi ko, hindi ko sinasabi sa aking sarili, kundi sa pamamagitan ng Ama na nasa sa akin. Pakibasa mo nga yun. Pastor, sa Praise the Father. John 14:10. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. Kundi ang nagsasalita dito ay ang Amang tumatahan sa akin. Di ba Jesus Christ sa Gentile setting ngayon, ang Ama? Di ba sa Jewish setting siya rin ang bigaten sana nagsabing, I am the way, the truth, and the life? Ngayon, nasa siya sa akin, tumatahan na siya sa akin, at bilang ako'y anak niya, tinatahanan niya ako, siyang naging ama ko, di ba siya rin ang nagsalita noon? Ngayong may anak siya, ang anak ang nagsasalita noon. Hindi niya rinig ang amang nagsalita noon dito sa personal na pamamaraan. Hindi na. Gumamit na siya ng bagong katawan. Yan ang hindi inaasahan ng mga taga-church age. Ang kanilang pag-aakala, yung Jewish na katawan ng Ama, babalik na muli dito. Pagkatapos siyang makikita nila, nagkakamali kayo riyan. Darating siya sa panahon at sa pagkakataong hindi ninyo inaasahan. At mga kapatid, dumating na nga siya. Siya ay dumating na sa kanyang templo at nanahan ang Diyos, ang Panginoon na inyong pinakahihintay ay dumating na sa madaling panahon, nasa kanya ng templo. Ang templo niya hindi ginawa ng kamay, hindi ginto, hindi semento, hindi marble. Sino ang kanyang katawan? Sino ang kanyang tahanan? Ang katawan na kanyang pipiliin. Amen. Basahin mo nga yung sa Malakias, Kapitulo 3. Apo, Pastor, narito ang aking sinusugo, ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. Ang Panginoon na inyong hinahanap biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang inyong kinaliligayahan, siya'y dumating, narito na siya. Narito na siya, dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tuloy. Verse 2, ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito?
Sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? Bakit? Sige. At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy na magdadalisay. Sapagkat siya'y parang apoy Nang magdadalisay ng magdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. at parang sabon ng mga tagapagpaputi. Ministry ng anak yan. Bisaya. Praise the Father. Malakias 3:1. Aniya karon ako nagapadala sa akong sinugo, ug siya magaandam sa dalan sa atubangan ko. Ug ang Ginoo nga inyong gipangita moabot. Ang Ginoo nga inyong gipangita moabot. Ang Ginoo nga inyong gipangita moabot sa hinanali sa iyang templo. Sa hinanali sa iyang templo. May templo na ba siya? Buhi bang templo? Dili ni ha? Ni ara. Niabot na si Jesus Christ ngayong gipaabot, nisulod na sa iyang templo. Ug ang sinugo sa tugon, si kinsa inyong gitinguha, ania karon siya moabot na, nagaingon si Jehova Ang sa mga panon. sinugo sa tugon nga inyong gikahimutan, gipangita, niabot na, niya na. Padayon. Verse 2, apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa iyang pag-anhi? Kinsa kaha ang makapabilin sa adlaw sa iyang paganhi? Ngano? O kinsa ang magaatubang kung siya mo pakita na? Kinsay muatubang, inig pakita na niya. Kay siya sama sa kalayo sa magtutunaw. Siya sama sa kalayo sa magtutunaw. O sama sa sabon sa manlalaba. O sama sa sabon sa manlalaba. Mo na ministry sa anak. Murag kalayo musulti o murag sabon nga labhan ka. Kinsay makatindog? Ang mga anak lang, ang mga gitawag lang, ang mga gipili lang. Woo! Nawa sa Kingdom Age, ang tanang ginasulti, gituman og natuman na. Sa church age, gihulat pa nila nga matuman. Ang katumanan ni Ana. Oh. Buhin tao mga Bisaya ba? Panlingkod mo. Og Tagalog, di pod katingog, mura pog English. Sige na lang. So, ang lahat ng mga katuparan naririto na. Ipinagkatiwala sa anak sapagkat ang anak ang siyang katuparan ng lahat ng nakasulat diyan. Sa church age, hanggang ngayon, hinihintay pa nila ang katuparan. In the church age, until now, they are waiting for those words to be fulfilled. They're still looking for the future of fulfillment. While in the kingdom age, I am the fulfillment. Minana ko yan. Minana ko ang mga salitang yan. Kapag kayan ay sinasabi ko, nakikita ninyo, maliwanag, naririto ang mga katuparan. Kaya't pag ako'y nagsabing, ako ang daan, ang
katotohanan at ang buhay. Sino nagsasalita? Ang Ama na tumatahan sa akin. Siya ang gumagawa at siya ang nagsasalita. Ginagamit lang niya ang katawang ito. Praise the Father. Kaya't sinabi ng anak, ako at ang Ama ay isa. Si Felipe naghahanap sa Ama. Pakita mo sa amin ng Ama, yan ay sapat na sa amin. Sinabi ng ating bigaten son, Felipe, kay tagal na kitang kasama, hindi mo pa pala ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita sa amin ng Ama? Hindi mo baga alam na ako at ang Ama ay iisa? Yan ang anak at Ama magkasama. Ang katuparan, ngayon, sa ating kapanahunan ngayon. Praise the Father. Tumo ang Ama, ang Amahan o anak o sara? Mo nang kumingon kong ako ang dala ng kamaturan o ang kinabuhi, kisay nagasultiana. Ang Amahan nga niya, nagapuyo sa sulod nako. Wala ba mo masayod nga nagasulti nining mga pulunga ang Amahan nga nagapuyo diri sa sulod nako? Wala ko nagsulti nini sa akong kaugalingong pagbulutan, kundili ang Amahan nga nagapuyo sa sulod nako. Si Felipe sa kadlaw nangita sa mahanog mingon, Ginoo, ipakita ka namo nga mahanog, igo na ka namo. Ingon si Jesus Christ, the begotten Son sa Jewish setting, nitong panahon ng napas sa sonship. Ingon si Felipe, dugay na ko nakiguban ni mo, wapaday kakailan ako. Ang nakakita nako, nakakita na sa Amahan, na unsamang miingon kang ipakita ka na mo ang Amahan. Wala ba day ka masayod ang mga pulong ako ginasulti? Wa ko gisulti sa kaugalingong kong pagbulutan, kung dili ang Amahan nga nagapuyo, asa? Sa sulod sa anak. Kaya ngayon, pag tinatanong ninyo ako, nasaan ang Ama? Nasaan ang nagsalita noon? Naririto. Ang bibig ko at ang kanyang espiritu ay iisa. Kung ano ang sinasabi niya, eto trompeta niya, itong bibig ko. Nagsasalita siya sa pamamagitan ko. Kung siya pumasok, ang espiritu niya ay pumasok sa isang kalabaw. Ang kalabaw ang magsasalita. At sasabihin ng kalabaw, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. O di, ang kalabaw bang nagsasalita noon? Hindi! Ang espiritong nasa loob ng kalabaw. Kung kabaw yung gisudlan, o kung kabayo yung gisudlan, o niyang kabayo magwali rin siya katubangan mo yung nga, ako ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamaturan, walay makadto samahan, gawas pinagi nako. Oh, dili gyud ang kabayo man nagasulti ato, gigamit lang ang lawas ug babas kabayo. Ang tuwa sa sulod maoy nagasulti. Karon kay di man siya makagamit og mananap, kung gamit siya kabayo ug kabaw, managan mo. Mo ng taong pareho ninyo ang iyang gamiton. Katulad ninyong tao ang kanyang ginagamit sapagkat yan ang kanyang plano sa mulat mula pa sa tao siya mananahan. Pinasok lang ng serpent seed ni Lucifer, kaya ito'y naantala, ngunit nagpatuloy ang kaligtasan hanggang sa ito ay mabuo. At ngayon ang kabuuan at kasakdalan ng kaligtasan yan sapagkat eradicated, naalis na ang serpent seed at ako ang naging modelo ng Ama para sa inyong lahat na kung nagawa kong maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng aking malayang pagpili ng pagsusunod sa kanyang kalooban, magagawa na rin ninyo sa mga sandaling ito ang mga bagay na ginawa ko sapagkat ako ay taong katulad ninyo. Hallelujah! At sinabi ng Ama, ang Diyos ay Espiritu,
At ang lahat ng mga bagay ay kanyang nakikita sa espiritu o sa espiritual na pamamaraan. Kaya't pagka nakatingin ng Ama sa ating lahat sa mga sandaling ito, hindi niya nakikita ang unang-unang mga katawan nyo, ang nakikita niya kung anong espiritu nasa sa loob mo. Sapagkat espiritu siya, at espiritu rin ang kanya nakikita. Amen. So sa harap ng Diyos, dalawa lang klase ang espiritu. Espiritu ng anak ng Diyos o espiritu ng anak ni Satanas. Alin sa dalawa ang naroroon kayo? Pag hindi pa kayo nakapagsisi, alam man ninyo o hindi, kayo ay anak pa ni Satanas, ni Lucifer ng Diablo. Alam man ninyo o hindi. Kabalumog dili, pagkakamuwa pa nakahinulsol, anak mo ni Lucifer. Pagkakamo nakahinulsol na, ilisda ng inyong espiritu, mahimo na mong anak sa Diyos. Maunay nakitaan sa Diyos karon. Hallelujah! Yan ang nakikita ng Ama. Kaya't sinabi niya sa Juan 4:23 hanggang 24, makaupo kayo mga kapatid. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kita na ninyo yan mga kapatid. Ano ang Espiritu at katotohanan dyan? Espiritu ng pagsusunod sa Kanyang kalooban. Pagka hindi pa napalitan ng Espiritu mo, yung pang-Espiritu ng serpensido, yung binhi ng ahas, ang ibig sabihin, marumi ka pa sa harap ng Diyos, ay ibig sabihin, yon ay ang espiritu ng kasalanan, sinusunod mo ang sarili mong kalooban, anak ka pa ng demonyo, marumi ka sa harap ng Diyos, hindi ka niya kilala. Kaya't pagka ganun ang espiritu mo, tapos nagtataas ka at may relihiyon ka, hindi ka naman nakapagsisi, tapos nagtataas ka ng kamay mo, magagalit ang Ama sa iyo, sasabihin niyang ipokrito ka. Sasabihin niya sa iyong mapagpaimbabaw ka. Kaya't meron bang mga taong ganon na hindi nakapagsisi pero may relihiyon at nagsasamba rin naman? Ang kanilang mga bibig ay nagsisisamba rin tulad natin? Meron ba? Marcos Kapitulo 7, basahin natin. Ito naman ang sinasabi. Sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Mga mapagpaimbabaw kayo, sabi niya. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit napakalayo naman ng kanilang puso sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Pero ninyo yan, pagka hindi nagbagong espiritu natin sa loob, marumi pa rin tayo, malayo ang puso natin sa Kanya sapagkat hindi pa tayo sumuko nakapagsisi. Ganyan ang sasabihin ng Diyos, mamagpaimbabaw kayo, malapit ang mga bibig ninyo, nagpupuri kayo, relihiyon at denominasyon yan, nagpupuri sa Kanya. Pero kung sa ikaw ay wala sa espiritual, hindi ka lumalakad sa espiritu, hindi mo mahahalata eh. Religyoso pa sa atin, di ba? Oo, malakas pang pumuri sa atin. Malakas pang maganuntang sa atin. Malakas pang magpropesiya sa atin. Paano mong mahahalata kung ikaw ay hindi lumalakad sa espiritu? Kung tao-tao lang, hindi natin mahahalata kung sino talagang sa Diyos o hindi. Pero hindi mo may pagkakaila sa Diyos yan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, tinitingnan niya ang Espiritu, ang puso ng tao, na kung ano ang nasa sa loob mo. Yun ang nakikita ng Diyos. Kaya sinabi niya, kayong mga hipokrito, kayong mga mapagpaimbabaw. Kaya matuwid ako magsalita, mahanghang, sapagkat apoy yan. Yan ang sabon ng manlalaba. Ajax yan. O kaya,
Tide. Yung pampaputi. O, pag nanatili kayo sa harap ko, ginto kayo. Yung hindi ginto, 2 minuto, wala na sila dito. Pag nagpasimula na ako magsalita, pag hindi ka ginto, ubos ka. Pag nanatili ka, ginto ka. Pag nanatili ka, puputi ka. Hallelujah. Tingnan ninyo mga kapatid, pagka hindi pa tayo nakapagsisi, ganyan ang paningin ng Ama sa atin. Tingnan nga ninyo ang mga mapagpaimbabaw na ito, ang gara nilang magpuri ng mga labi nila sa akin, pero marurumi naman ang mga puso sapagkat hindi pa nakapagsisi. Sabi niya, walang kabuluhan ang mga pagsamba niyo sa akin. Walang kabuluhan. Biro mo, nag-aksaya lang kayo ng panahon sa pagsamba, pagka ganoon kayo, hindi kayo nakapagsisi. Kaya't sinabi niya, ang gusto niyang sumamba sa Kanya ay ang sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ano yung Espiritong yun? Espiritu ng serpent seed? Espiritu ng walang pagsisisi? Hindi. Ang gusto niya yung bagong Espiritu ng pagsusunod sa Kanyang kalooban. Bakit? Sa harap ng Diyos. Yun lang sa Kanyang harap. Ang Espiritong yon ang katotohanan sa Kanya. Pagka nakapagsisi ka na, naisuko mo na ang serpensido, ang binhi ng ahas sa kaloob-looban mo. Pag naisuko mo na yon, pagkatapos meron ka ng espiritu ng pagsusunod sa kalooban ng Ama, sa harap niya, totoo ka na. Yon ang espiritu at katotohanan. Kaya ang Diyos maniniwala na sa iyo. Kaya't hanapin ka na niya saan ka man magsamba. Yan sinabi niya, Diyos sa Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisimba, kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang hinahanap ng Ama na ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Yun ang hinahanap niya. Pero kung hindi ka pa nakapagsisi, hindi ka pa anak ng Diyos, pagkatapos may relihiyon ka lang, hindi ka nagpasakop sa Kanyang katuwiran, sapagkat ignorante ka, hindi mo alam, itinayo mo ang sarili mong katuwiran, sa harap ng Diyos mapagpaimbabaw ka, ikaw ay hipokrito, hindi niya pakikinggan ang mga panambahan mo, bagko sasabihin niyang, walang kabuluhan pagsamba mo sa akin, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Kuhaan niyo? Pagka ang inyong kasing-kasing, wala na usap, wala mo na ginulsol, dili mo certified nga manak sa Diyos, niya kuyaw kay mo muwali, kuyaw kay mo simba, kuyaw kay mo praising, ana sa yaha, pero wala mo nahimong anak, tungod kay wa mo kahinulsol, o wa mo kapasako sa ministry sa tinod nga anak, layo ang inyong kasing-kasing sa tubangan sa Diyos, halingkapaw mo. Muna yung isultiyo. Marcos Kapitulo 7. Og siya miingon kanila, maayo gayod ni Isayas ang pagkahimo sa propesiya mahitungod kaninyong mga maot. Sumala sa naisulat. Sa tawag niya? Pagkalain ng nun kasamahan, mga maot. Panghilo mo diha, be. Maot ang tawag niya sa mga tao nga magsigig bungat sa iyang pulong, magsigig bungat sa iyang mga pagdaig, pagkatapos ang kasing-kasing wa na usab, wa naghinulsol, wala nasudli og espiritu sa pagtuman sa iyang kabubuton. Asa man nakadugugog pagwaling pareha ani nga kanunay na akong gi-emphasize ang pagili sa espiritu ug kinalampasudlon ang espiritu sa pagtuman sa iyang kabubuton. Kay mao to ang tinuod nga born again. Kining mga born again sa mga denominasyon ug reliyon, mo ni panikasaling kapaw nga born again. Basta kay mo kay born again na siya. Sus, wag yun mo kasabot sa inyong ginapanghimo. Ang born again, kanabang nagingon, amahan, gikan karon, dili na ang akong pagbuot may matuman, ang imuha na. Giila na ako ang imong anak nga may wakong modelo.
Musunod na ko sa imong kabubuton. Magpasakop ko sa iyang pagalagad. Mapareha ko sa imong anak nga modelo. Dili man po ka pwedeng ikaw lang magsulti ana. Kung wala ka gitawag para ana nga mahimong modelo niya, mag-ingon-ingon ka ana. Mao na bitaw daghaga panundog sa ako. Ngumayon sila nga sundugo natos kibuloy siya kinasulting paginulsol. Maginulsol po doon niya, muyong pod nga, dili na akong pagbuot, may matuman amahan, ang imuhan na, di gusto magpasakop sa ministry sa modelo, na timanan ka ni Lucifer, ingon si Lucifer, wa na magyug ko'y gahom, pero kukuron na magyug karon ba? Kinsa kang tigpakaron ingon. Maunang nasa'y modelo. Nga iyaw sang ipatindog sa iyong katubangan para dunay standard nga sundugon sa iyang mga anak. Alawa, pagka wala ka nakabuhat ana, pagkatapos wala ka nakapasakop sa tinud nga pagalagad sa kingdom age, pagka man nagadaig ka, mananta na pagdaig sa church age, karon dili na ginadawa sa mahana. Sa lingkapawan na siya na. Siya mga maot. Paghilom mo. Sumala sa naisulat nga nagaingon, kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Tanawa, siya, nagapasidungog mo sa akuwa, sa inyong mga ngabil, halayo ang inyong mga kasing-kasing kanako. Halayo. Wa ka hinulsol. Nagatuman gyapon silang sariling gusto. Halayo. Pero pag-abot sa simbahan, praise the Lord, Jesus. Pero wa kay nulsol. Paggawas, maura gyapon ang buhaton, ilaw gyapon gusto, may buhaton. Ingon na nga mga maot mo. Sige mong daig na ako sa inyong baba, inyong mga kasing halayo na ako. Nganong inanamang kapusulti, pastor? Kay kalayo. Kung sa manday gusto niyo kalayo. Muyong kumanday yung kalayo nga, sige, sunugon ta ka, hinay-hinay lang. Padulog kalayo, kung di mo nga sunog kag yun. Kung mulawan ka, ikahadlok. Kung ikaw mo dili gustong mo puti, ay mo padul sa sabon. Ang sama ng kasabaan ka, di ba, gisabunan ko? So, gisabon ko ni Kibuloy. Siyempre, maunay akong ministry. Sabunan tag yun mo, para mo puti yun mo, para mawagos. Taya sa serpent seed. Mga maot, doon lang inyong baba na ako, layo inyong kasing-kasing sa kuwa. O sa isulti niya. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Ingon siya, kawang inyong pagsimba kanako. Kawang. Kanay mong stay sa imong simba. Kawang na. Walay kwenta sa Diyos na. Mo na pagkauman mo ito kasi katubangan. Amahan, sa akong tibok kinabuhi, 100,000 hours ko nagwali sa imo. Nagdaig ko, pinatok hallelujah gani. Di na may hapag akong praise the Lord og hallelujah. Na may mga magwawali rin kada na mo testify, na magwawali-muwali, kada sa kapulong, praise God. Testify no, praise the Lord. Di may hap ang praise God o praise the Lord. Atubang ka sa iya. Ang sa isulti samahan sa imo, sa lang ka versikulo. Di baging nantakang maot ka. Puro suway gidawat sa imong pagsimba. Kawang ang imong pagsimba kanako. I hate for the Father to hear that in the last days. Sige kag sacrifice niya di ay, isalikway ka lang. Grabe yung sacrifice mo. Pagkatapos pala, itatabi ka lang ng amat, sasabihin, hoy, mapagpaimbabaw, tumabi ka, sapagkat walang kabuluhan ang mga pagsamba mo sa akin. Mahirap, ano? Kaya ito sa ating paglilingkod, sapagkat kaligtasan ang ating inahanap, ito'y totoong kaligtasan na kailangan ating sundin at matupad sa buhay natin at manahan ang Ama sa atin at tayo'y
maging anak, lalaki at babae, malinis na malinis sa serpent seed, at ang Espiritu nasa sa atin ngayon, talagang ipinanganak sa Espiritu ng pagsusunod lamang sa kalooban ng ating dakilang Ama. Nakasulat na sa puso natin yan at sa mga isip natin. Pagka nagsamba tayo, yan ang inahanap ng Ama. For the Father seeketh such to worship Him. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Espiritu ng pagsusunod sa Kanyang kalooban, yan lamang ang totoong espiritu sa harap ng Ama. Kaya't espiritu at katotohanan, yan ang ibig sabihin. Ngayon, tutungin mo sarili mo. Sino ka sa daigdig ng espiritu? Kung titingnan natin ang daigdig sa mata ng Ama, meron dalawang daigdig. The inner world of the spirit, ang panlabas na daigdig ng laman, the outer world of the flesh. Ang panloob na daigdig ng espiritu, ang tao ay natutukoy at nakikilala hindi sa pamamagitan ng kanyang physical na katangian, bagkus sa pamamagitan ng espiritong nananahan sa kanya. Yan sa daigdig ng espiritu. Okay, sa panlabas na daigdig o outer world of the flesh, ang pagkakakilanlan ng tao ay ang nakabatay sa kanyang karnal na katangian, sa kanyang pangalan, lahi, kultura, kalagayang pangkabuhayan, pinag-aralan at iba pa. Yan ang nakikilala mo sa taong panlabas. Yan ang pinupuri ng tao nasa labas. Ngunit hindi nila nakikita ang nakikita ng Diyos. Na siyang nakikita natin sa mga sandaling ito, ang kung sino ang espiritong nakatira sa loob mo. Yan, diyan ka makikilala ng ating Ama. May dalawang uri ng tao sa panloob na daigdig. Mga anak ng Diablo at mga anak ng Amang makapangyarihan. Sino ang mga anak ng Diablo? Ang nagtataglay ng binhi ng ahas na pagsuway sa kalooban ng Ama at ang sinusunod ay ang sarili ng kalooban. Lahat ng tao, silang lahat ay nandidiyan. Alam mo man o hindi, pagka pinanganak ka sa laman, minana mo na ang kasalanan ni Eva at ni Adan. Kaya't kinakailangan mong kaligtasan. Ang mga anak ng Ama na makapangyarihan, nagtataglay ng matuwid na binhi ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Ito na yung nakalinya doon sa ministry ng anak bilang isang modelo, ang hinirang na anak. Ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari yan sa Jewish age, hindi pa nangyari yan sa church age. Sa Jewish age, sa physical, anak nga sila ni Abraham. Ang akala nila, anak na sila ng Diyos. Hindi pa, sapagkat espiritual sa Diyos. Ang kay Abraham, laman lang. Sa church age naman, imbis na tanggapin nila lahat ng kapayagan, tulad ng tinanggap ko, hindi naman na binali. Binali, wala. Hindi tinanggap. Kaya't umalis ang Diyos sa kanila sa kapayagan, tinawag ako at doon ibinuhos ang lahat ng kapayagan sa akin. Pero 6 na taon, 6 na taon, walang humpay na kapahayagan ang ibinigay ng Ama sa akin hanggang sa ito'y naging sakdal, kompleto at naririto ako ngayon upang ipangaral sa inyo ang mga bagay na yan. Walang nakakapangaral ng mga bagay na ito ng tulad ng pagkakapangaral ko sapagkat hindi ipinagkaloob sa kanila ang mga bagay na ito. Kung ako ay hindi tinawag ng Ama, hanggang ngayon narurok at nangangaral na katulad nila. Isa akong kilalang ebanghelista. Gando lang ako sapagkat hindi ako tinawag para dito. Ngunit, nagkataong ako ang tinawag. Tinuro ng Ama. Binigyang pagkakataon at ginawa ko ang malayang pagpili tulad ng sinabi ko, freedom of choice, malayang pagpili na sundin ko ang kanyang kalooban anuman ang mangyari. Kaya't ako'y naririto ngayon, natapos ko ang gawaing espiritual sa 6 na taon. Pagkatapos ako ay naging hinirang niyang anak ayon sa Revelation 21:7 at minanak ko lahat ng bagay. Praise the Father. Kaya't ako naririto sa inyong harapan ngayon. Sa spiritual na daigdig, nakikilala lamang ng Ama yaong mga nagsisisuko ng kanilang binhi ng ahas. Tanging yaong mga naging anak na lalaki at babae ay nakikilala ng Ama sa panloob na daigdig. Yan lamang ang kanyang nakikilala. Yung mga children of obedience o yung mga anak
na sumusunod sa kanyang kalooban. Kung wala ka pa ron, ang tawag sa iyo, children of disobedience. Mga anak ng pagsuway ang tawag sa inyo. Paano tumitingin ng Diyos sa relihiyon at denominasyon? Paano niya itong tinitingnan? Ang relihiyon at denominasyon ay likha ng tao sa sarili niyang paraan ng pagbabalik loob sa makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng kanyang panlabas na forma ng pagsamba at sa karnal na katwiran. Atin nang napagtanto kanina yon, ano? At nakita na natin. Yan ay ang pananaw na karnal ng tao. Paano tinitingnan ng amang relihiyon at denominasyon? At paano tinitingnan ng tao ang kanyang sarili? Makikilala natin yan sa pamamagitan ng aking ibibigay na talata sa inyo sa Revelation 3:17-18. Paano ang tingin ng Ama laban sa paano ang tingin ng natural na tao sa kanyang sarili. Ang isa ay maring nagdarahop sa espiritual kahit na magkanong halaga ng pera ang hawak niya. Pobre pa rin siya sa espiritual. Kahit gaano siya kayaman sa physical lang yon. At pinag-uusapan natin dito espiritual. Ang Diyos ay, ang nakikita niyang lahat ay sa daigdig ng Espiritu lahat. Hindi niya nakikita ang labas muna. Ang nakikita niya ang Espiritu muna. Sino ka sa Espiritu? Mayaman ka ba o pobre ka sa Espiritu? Yan ang tanong. Sa espiritual na daigdig, ang tao ay spiritual na bangkarote bilang resulta ng kanyang pagkahiwalay sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkaisa sa makapangyarihang Ama. Yan ang natural na tao. Mayaman sa labas, pinapalakpakan ng tao. Religion, ganun din. It's the same thing with religion and denomination. Ito, nakapaloob lahat sa talatang binigay niya sa Revelation 3:17-18. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayaman. Sige, basahin niyo. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan. At hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba, at maralita, at dukha, at bulag, at hubad. Yan ang paningin ng tao, no? Anong sinasabi ng taong ito? Paningin niya sa sarili niya? O kaya relihiyon o denominasyon? Nawala na ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanila upang bigyan sila ng kapahayagang nagpapatuloy? Ito ang pananaw ng tao sa kanyang sarili. Sinasabi mo, ako'y mayaman, applicable din yan sa relihiyon at denominasyon. Ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalaman. Yan ang hindi niya alam. Ikaw ay aba, maralita, dukha at bulag at hubad. Sa physical, mayaman siya. May kayamanan siya. Hindi na siya nangangailangan ng anuman. Ngunit sa espiritu, hindi niya alam. Siya ay ano? Aba, maralita, dukha at bulag at hubad. Sa Bisaya. Kay ikaw magakanayon, ako dato. Mao niyang karnal nga tao. Makita niya ang sa labas lang o ang sa gawas lang. Ingon siya, ako dato, relihiyon, maugyapon, denominasyon, maugyapon. Nanangutan sa kuha, na-phase out naman kahami. Sa April 13, 2005. Niya pa man lagi nagkadaghan pa gani, nagkadato pa gani, nagkauswag pa gani. Gani, nakita ninyo ang gawas lang. Wala ko nakigsulti sa inyo sa gawas, kayang gawas tanan, mahanaw na. Ang atong gihisgutan diri, kaluwasan, espiritu, kinsa mo sa espiritu. Unsa mo sa espiritu, kinsa mo sa espiritu, kana may atong gihisgutan nga wa mo kabalo. Tanaway lang pangatarungan, mga karnal, wagi sila kabasana. Dali man ka mangutana sila sa kuwana, may silang niya pa man lagi Naging umaday, kung mawa mo sa karnal, magpaday din yung carnality. Nagpadayan bitaw ang bisan kisang karnal nga tao mo, daghan man mo. Pero nga itong gisgutan dire, kaluwasan. Amen. Di ba mga matay tanan ng tao? Dito na mo magkita-kita. Dito na ta magkita-kita. Ma-enjoy nimo
Ang imong mahandi, pinakadugay, 70 anyos. Pag nagsaisinta ka na, maghihap ka na lang. Pila na lang ka-birthday, kadugay yan. Isa mo yung mga saisinta ninyo, taas ang kamot. Isa lang ang saisinta, dire. Oh. Pagkahumana na, mamatay ka na. Ang imong espiritu, katong akong gipakisulti yan sa sulod karon, unsa man to siya. Mao na yatong isgutan. Unsay sulti? Kay ikaw magakanayon, ako dato. Ako dato, religion, denominasyon, mga tao. Ako dato, sa gawas. Niya pa man lagi mi. Dato man lagi mi. O, mao na isulti samahan. Kamu dato. Ako mauswagon. Mauswagon. Sige uswag. Sige patukod og mga dagkong simbahan. O, sige baptize og daghang mga membro. O. Ug walay nakulang kanako. Wala na may pangitaon pa. Self-sufficient. Tanan nanas mo ah. Mauna siya ang karnal. Ang ilang pananaw sa gawas. Mauna kung gawas-gawas lang. Mailad mo. Makiguban mo sa dagko kay, siyempre, popular, guwapo, lami, dato, tanan. Pero ang atong gisgutan dili na siya. Kaluwasan yung tuyo, di ba? Wala di ang kaluwasan. Kaya kung kaluwasan, dagkong simbahan pa, wala na ako dili. Nakiguban ako sa ilaron. Kung kaluwasan, dinato pa, nganong magpakahago-hago pa man ta diri. Makiguban na lang ta sila, luwas na ta diretso. Kung kauswagan pa, di basta-basta, makiguban na lang ta kung maunay basis sa atong kaluwasan. Apan dili na may basihanan sa kaluwasan. Nya, anong si tagis ko itong kaluwasan? Kayang tao lagi, kutob lag 70 anyos. Pagkahumana na, magatubangay na ta sa akong ginasulting eternidad. Ang imong kalag matubang na, kinsa man ikaw sa espiritu. Nagkanoy ikaw dato, ako mauswagon, way nakulang nako. Sa walay panghibalo nga ikaw tanawa, dito na nagdaog. Wala ka kabalo. Ang tanam yung waka kabalo. Wala gyud sila kabaluan ang itanaw nila pisikal lang. Wala ka kabalo nga ikaw sa pananaw sa Dios sa espiritu unsa ka? Sa walay panghibalo nga ikaw alaot. Alaot. Oh, kamo mga Bisaya, lalom-lalom na kabalo mo sa alaot. Kung doon na pa'y mas degree below sa makaluluoy, mauna na siya, alaot. Ang kanang iro nga wag ipakaon, makaluluoy na. Pero gikagid pag gigarapata na, alaot na. Di pa kakasabotana na. Oh, alaot! Wala ka kabalo, alaot ka. Sa gawas, dato kayo. Pero sa espiritu, alaot! Makaluluoy. Makaluluoy! Kabus. Sus, perting kabusa. Wag yun nahot. Sa espiritu. Buta. Buta! Ug hubo. Hubo pag yun. Oh. Unsa pa may description ni mo ang tawana? Dato sa gawas, sa pisikal, nagauswag, way nakulang, tanan na ana, pero wa siya kabalo sa espiritual, alaot, makaluluoy, gigarapata, hubo, buta, kabos, tanan, tuwa na. Oh. Pagkatas mamatay ka, ang katong imong pisikal, ug ang imong kadato, ang imong mga building, ang imong mga kotse, ang imong kwarta, biyaan tanan! Amen. Tapos sa imong kalag, inana ka, matubang sa tubangan samahan. Unsa? Makaluluoy, gigarapata,
kabos, buta, hubo. Inana ka sa tubangan sa Diyos. Sugot mo, ana? Nga kahimtang sa espiritual? Salamat sa amahan. Kamong mga nahimong anak, dili na may gulana. Woo! Tingnan mo, kapatid, ha? Sa physical, ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, ang lalaki ng aming relihiyon, denominasyon, at hindi ako nangangailangan ng anuman, self-sufficient ako. At hindi mo alam, sa espiritual ito, ikaw ang aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. Pag namatay ka ngayon, may relihiyon ka at napakayaman na relihiyon, iwan mo lahat yun. Ano ang haharap? Yung espiritual mong sinabi ng amang aba, maralita, dukha, bulag at hubad. Oh. Bakit ako naririto ngayon? Para baligtarin natin yan. Para baligtarin natin yan. Marahil sa pisikal. Marahil sa pisikal. Ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag at hubad sa pisikal. Pero tingnan mo naman, ha? Sa spiritual, ikaw ay mayaman. Ikaw ay mayaman, nagkamit ng kayamanan, at hindi ka nangangailangan ng ano paman, sapagkat tingnan yung buhay ni Lazarus at ang mayaman. Yan ang perfect example na babasahin natin ngayon. Makakaupo kayo, mga kapatid. Luke 16:19. Meron ngang isang taong mayaman at siya'y Mayaman, yun, no? At siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. Mayaman talaga. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Kumakain ng masagana. At isang pulubi, Di ba yun ang description nung nasa Revelation 3:18-19? Mayaman, nagkamit ng kayamanan, hindi nangangailangan ng anuman. Yan description niya. Ito naman yung description nung pulubing Lazaro. Pero baligtad sila ngayon dito. Tingnan ninyo kung ano nangyari. At ang isang pulubi ang pangalan, Lazaro. Okay. lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad ng mapakain ng mga mumo na nanguhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at dumapit pati ang mga aso at hinihumuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Nakita ninyo, baligtad na ang kanilang sitwasyon ngayon. Sa physical, napakayaman ng mayaman. Si Lazaro naman, napakapulubi. Pero tinan nyo, pagkatapos nilang namatay, sila dalawa namatay, eto spiritual na. Si Lazaro dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham sa paraiso. Ang mayaman naman, nang imulat ang mata, nasa impyerno. At humihingi kay Abraham na ipadala si Lazarus doon sa kanyang kinaroroon sa impyerno upang itubog ang kanyang daliri sa tubig na kahit isang tulo na lang mapalamigan siya. Eto, sabi niya, itubog lang ang daliri. Ipatulo sa dila ko. Ngayon ang nagmamakawa, ang mayaman sa pisikal, dukha pala sa espiritu. Si Lazarus, dukha sa pisikal, mayaman pala sa espiritu. Hallelujah! Tingnan ninyo, ang bagay na ito, mga kapatid, ang sinasabi ko na sa inyo. Espiritual ang kaligtasan. Kaya't ngayon, ang church age na yan, pinatabi na ng Ama sapagkat imbis na sila'y gawing daan ng kaligtasan, naging tagapaglinlang na.
sapagkat yan na lang ang nakikita ng tao, ang panlabas. Pagkatapos, maralita, dukha, hubad, bulag sa espiritu. Sapagkat wala na sila sa espiritu, bankrupt sila doon. Oh, pero ang Ama, maawain siya. Maluluyo ng Amahan. Mao nang ipadala niya ang iyang anak para isulti sa inyo ang kabaturan. Kaya't maawain ng Ama, ipinadala niya ang kanyang anak at ngayon ay naririto upang sabihin ko sa inyo ang buong katotohanan na yan. Ngayon, para ikaw yumaman sa Espiritu, narito ako, ipinadala ng Ama ang anak na nagmana ng lahat, ang pinakamayaman sa daigdig ng Espiritu na siyang hinirang ng Ama na tagapagmana ng lahat ng bagay upang ikaw naman, kung maniniwala ka sa sinasabi ko ngayon, magmamana ka rin ng lahat ng mga bagay na minana ko na sa Ama. Ano ang payo ko sa iyo? Sabi ng Revelation 3:17-18 sa verse 18, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Itong mensahe ko, itong mga turo at aral ko, yan ay mga gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. Pag tinanggap mo ang aral at turo ng anak ng na hinirang ng Ama, tulad ng magsisi ka, isuko mo ang iyong serpent seed na wala iba kundi ang pagtupad sa sarili mong kalooban, tanggapin mo ang bagong espiritu nagmumula sa Ama na wala iba kundi ang espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban, yayaman ka, ginto ang ibinibigay ng Ama sa iyo. At mapuputing damit. Bakit anong mapuputing damit na yan? Katuwiran ng Ama. Sinusunod mo ang kanyang kalooban, hindi ka nahubad sa kanyang harapan upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang inyong kahiyahiyang kahubaran. At ang pagpahid na mata sa mata, na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ngayon, lilinisin niya ang pag-iisip mo. Sapagkat ang nakakakita, hindi mata, ang ating utak. Kaya ang mata natin, yan ay kamera ng utak. Ang tunay na nakakakita ay ang utak, hindi ang mata. Kamera lang yan. Pag pinutol mo yung optic nerve na nasa sulog, konektado sa utak, ang mata mo, hindi na makakita yan. So, ang utak talaga ang nakakakita, ginagamit lamang ang kamera na walang iba kundi ang mata mo. So, pag nalinis na ng Ama ang utak mo sa lahat ng tinabol ni Satanas dyan na maling aral at turo, liliwanag na sa iyo ang lahat ng bagay. Praise the Father. Noon, bulag kayo, hindi nyo alam, lalo pa kayong binubulag ni Satanas. Lalo pa niyang sinisiraan ang anak ng Diyos sa inyo. Hanggang sa kayo ay naawan Diyos at pinayagan niya kayo makinig sa akin. Tapos nung nakinig kayo first time, aba, sabi mo, parang lumiliwanag, 20% na. Kalawang pakikinig, aba, parang 40% na, naliliwanagan na ako. Pagkatapos, naging 30% o naging 50%. Tapos, naging 90%. Maliwanag na. Hanggang sa naging 100%, 2020 na ambition mo. Naunawaan mo na ang lahat ng bagay at ikaw ngayon ay nakakakita na. Sa harap ng Aba, ang ibig sabihin ng nakakakita, nauunawaan na. Unsa may akong talambagon sa tanang mga pobre sa espiritu, niya ang anak sa amahan gipadala nga mao ang na nag-iya sa tanang mga butang sa diyang gihimo kong anak, ako'y pinakadato sa kalibutan sa espiritu. Ang mga ginatudlo nako sa inyo, mga bulawan nga niagi sa kalayo. Sama ng paginulsol,
Di na nimo tumanon nimong pagbuot, ang pagbuot na samahan, may imong tumanon, mawang serpent seed nimo, unya mutuman ka sa iyong kabubuton, mao na na pagkamatarong sa Dios nimo, bulawan na nga dili mabayaran. Kana may akong ginahatag sa imo ha. Pagkagidawat nimo na, doon na ka na'y puti nga biste. Sa pagkamatarong, dili ka na hubo, dili na ka mahadlok, dili na ka guilty. Bold ka na, matubang adlaw-adlaw. Kaya na ka na'y pagkamatarong. Unya, ang imong mata, ang imong utok, makakita, makasabot na. Di ba nakasabot na mo ron? Mao nang nakakita na mo. Akong isulti ganiya, dili gyud ang atong mata may nakakita. Ang nakakita ang utok. Ang atong mata, kamera lang na sa atong utok. Pag giputol ang optic nerve nga nagkabit-ani diri sa imong utok, di nakakita bisan pag kumpleto kag mata. Unsay bot pasabotana? Pagka nakasabot ka, nakakita na ka. Amen. Ang wa kasabot, buta. Nya buta ka na, gilubog pag yun ka. Gisamot kag kabuta. Pero maluluyo ang amahan, di ba? Tanawa. Ang tanang katawhan nga ginatawag niya para mausa sa minsay sa anak, gitawag niyang tanan para tagas lagugma makakita sa tanan. Praise the Father. Makalingkod mo mga igsoon. Tingnan ninyo ang pagkahumaling ng tao sa pagpapahalaga sa sarili, sa pagkasilaw, sa pagkamal ng karangyaan. Nasadlak ang tao palayo sa espiritualidad at umaasa sa kanyang kakayahang maisalbang sarili dahil sa kanyang binhi ng ahas. Namumuhay siyang malaya mula sa makapangyarihang Ama. Ayan. Yan ang tao na nabubuhay sa kanyang sarili. Nagtatamasa sa pisikal. Pagkatapos pala, wala sa espiritual. Tulad nung istorya sa Luke 16:19. Pagtumbok sa espiritual na pagkabangkarote ng tao, ganito ang tingin ng karnal, natural na tao sa kanyang sarili. Ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, hindi ako nangangailangan ng anuman. Mayaman sa salapi, mayaman sa lahat ng bagay, outer world. Yan. Hindi lamang sa tao yan, kundi pati denominasyon. Kasama na riyan. Ganito man ang tingin ng Ama sa tao, na hindi mo nalalaman, sabi niya na ikaw ay patay sa espiritu, nawalay sa Ama, ikaw ang aba, maralita, dukha, bulag at hubad, bangkarote sa espiritu. Sa inner world yan. Outer world, yan na nakikita ng tao. Hindi lang nakikita yan. Siya mismo, hindi niya nakikita yan. Pero ganito ka. Ang tao dyan, ganyan. Yan ha, hindi nakikita dito yan, ng tao. Nakikita ng Diyos. Dito naman, ang nakikita lang ng tao. Yan ang pinapalakpakan ng tao. Ngayon, tayo wala na riyan. Nasa espiritual na mundo na tayo. Sinong itunuturing na mayaman sa paningin ng Ama? Apokalipsis 13, 17, 18 pa rin. Ang kaliwanagan tungkol sa pag-iimpok, pamumuhunan sa buhay na walang hanggan. Sino ang itunuturing na mayaman sa paningin ng Ama? Sino? Ang mga taong tumanggap ng ginto na dinalisay sa apoy. Ito yung mga pangaral na sinasabi ko sa inyo. Anong payo niya? Bumili ka ng ginto. Paghirapan mo. Yung pagpunta mo rito, pakikinig mo. Para yumaman ka. Yan ang tinanggap mo. Puting kasuotan, pampahid sa mata. Yang lahat ibibigay ng Ama sa iyo. Yan. Para yumaman ka. Di ka na guilty ngayon, meron ka ng katwiran, sumusunod ka sa kalooban ng Ama, tapos mayaman ka sapagkat ang mga turo at aral nasa sa iyo, pinanghahawakan mo, huwag mong bitiwan yan. Tapos maliwanag na lahat ang bagay sa iyo. Mayaman ka na sa spiritual, katulad na kita. Yan ninyo yung spiritual na mata laban sa karnal na mata. Kung lalampasan natin ang natural na pangunawa ng tao, makikita natin sa ating spiritual na mata ang realidad na nais ng makapangyarihang Ama na ating malaman. Yung binasa natin kanina, tapos na yun, no? Ang mayaman at si Lazaro, Lucas 16, 19 hanggang 31. Praise the Father. Ngayon, sa atin, at ang pinangangaral ko sa buong sanlibutan,
ay mag-impok ng kayamanan sa langit. Eto, yung pangangaral na ito. Baunin ninyo yan, pag-ipunin ninyo yan, panghawakan ninyo yan, ilagay ninyo sa bahay ninyo, ikandado ninyo, wala nang pwedeng magnakaw pa, pakahawakan ninyo sapagkat yan ang magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Pamumuhunan o pag-iimpok sa buhay na walang hanggan ang ating prioridad ngayon. Sa halip ng mamuhunan at mag-ipon ng makasanlibutan at temporal na kayamanan lamang, iniutos sa atin ng makapangyarihang Ama na maghanap at mag-ipon ng makalangit na kayamanan. Kaya nang sinasabi niya, hindi lamang dito, yung lahat ng dito, pagka nakita natin ng karya ng Ama, idaragdag ng lahat ito. Sinabi niya sa Mateo 6:19 hanggang 20, ito po ang ating mababasa sa ating sariling wika. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 20. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa Bisaya, Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta, diin ang tangkob ug ang taya nagakutkot, ug diin ang mga kawatan nagapanakasaka ug nagapangawat. akyat bahay. Hinunua pagtigom kamo og mga bahandi alang kaninyo didto sa Sa langit. langit. Diin walay tangkob ni taya nga magakutkot, Walay tangkog, walay taya. ug diin walay mga kawatan nga magapanasaka ug magapangawat. Wala na'y kawatan dito nga magsakasaka og mangawat sa imong mga butang. Nakatigom na ba mo? Ang tanang nagdawat sa akong mensahe, bahandihanon na mo sa langit. Hallelujah! Ang mga kayamanan sa lupa, madaling mawala yan, no? Madaling maparam yan. Pagka ikaw ay nag-iipon lamang ng kayamanan dito, ikaw ay hangal. Luke chapter 12, 16 to 21. Nagsaysay sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi ang lupa ng isang taong mayaman ay namunga ng sagana at iniisip niya sarili na sinasabi, anong gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan, gagawa ko ng lalong malalaki, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na hangal, ikaw na haling. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya? Gayon ang nagpapakayaman sa ganang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Tingnan ninyo, pagka nagpapayaman ka lang sa sarili mo dito, pagkatapos successful ka nga, pagkatapos sasabihin mo, magpapayaman ka lang para sa sarili mo, pagkatapos sasabihin mo, kumain ka, uminom ka, magsaya ka, napakarami ng mga maragagandang bahay na inilaan para sa iyo. Sasabihin ng Diyos, kinagabihan, hoy, haling, oy hangal, ngayong gabi mahahartatak ka. Sino ang magmamana ng lahat ng inipok mo? Sabi niya, ganyan ang mangyayari sa nagpapayaman sa lupang ito, hindi naman mayaman sa harap ng Diyos. Bisaya. Ug iyang gisuginlan sila usa ka sambingay nga nagaingon, ang yuta sa usa ka taong dato mihatag og daghang abot. Ug namalandong siya sa iyang kaugalingon nga nag-ingon, unsa may akong buhaton, kay wala man ako'y katipigan sa akong mga abot. Ug siya miingon, ang akong buhaton mao kini, akong gubaon ang akong mga budiga, ug tukuron ko ang labi pang dako, ug sulod niini tipigan ko ang akong tanang abot ug mga kaptangan. Ug unya magaingon ako sa akong kalag, kalag, gikatagan-an na ikaw ubay-ubayng bahandi alang sa daghang katuigan. Pumahulay ka,
kumaon ka, uminom ka, ug magsadya ka. Apan ang Dios miingon kaniya, Oy buang, karong gabiuna ang imong kalag pagakuhaon gikan kanimo, ug kinsa na may makapanag-iya sa mga butang nga imong gitagana. Di ba tinuod na? Pag namatay ka, wagi kay tagiyahon. Tapos ang kaluwasan nimo, kumusta naman? So, ang tanan paingon didto. Paingon tanan diha sa spiritual nga mga isyu sa kaluwasan. Ang lahat pupunta diyan. Kaya't mahalaga itong mensahe kong ito. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, at buong sanlibutan nakikinig sa anak ng Diyos ngayon. Mahalaga ito sapagkat ang lahat ng tao pupunta riyan. Kahit ano pang paggamot-gamot mo riyan, pagdating ng panahon na matetepok ka na, talagang tepok ka na. Pag dumating na ang expiration date mo, ano pang gawin mo? Wala na. O pagkatapos nun, haharap na yung kaluluwa mo. Ano ang mangyayari sa iyo? Wala kang kayamanan sa langit. Di ba mabait ang Ama? Pinadala niya ang ministry ito sa kingdom age, sa pamamahala ng anak niya upang kayo ay papagyamanin sa lahat ng mga bagay na ito. Hallelujah! Hinahanap natin ang kanyang kaharian, tinupad natin ang kanyang kalooban sa lahat ng mga bagay, at eto ngayon ang nangyayari sa ating mga buhay-buhay. Mayaman tayo sa espiritual, tumutupad sa lahat ng kalooban ng Ama. Higit sa lahat, yan ang tinutupad natin. Okay yan. Bilang kanyang anak na lalaki at babae, tayo'y karapat-dapat sa buhay na puno ng pagpapala at kasaganaan. At nararapat lang nating gawin, hanapin muna ang kalooban ng Ama, tuparin ito, at lahat ng bagay na ating kailangan ay pagkakaloob ng kanyang walang kakapusang supply ng kayamanan. So, pag nahanap mo ang kaharian ng Diyos, una, spiritual muna. Huwag mo nang aalalahanin ang pagkain mo araw-araw, ang isusuot mo araw-araw. Ang Ama na ang magsusupply ng lahat ng bagay na yan. Hallelujah! Hallelujah! Anong sinabi niya? Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Spiritual muna ang unahin natin. O paano yung mayayaman sa Maynila ngayon? Paano yung mga big businessman sa Manila ngayon na nagtatamasa sa lahat ng kayamanan? Para sa kanila bang mensaheng ito? Hindi lang para sa kanila, para sa lahat ng tao, mayaman man o hindi. Lalo na yung mga mayaman na hindi alam ang mga bagay na ito. Kung kayo ay wise pa, pagkatapos sinasaligan ninyo mga relihiyon ninyo, isang araw, makikita ninyo, puro kayo disappointed. May disappointment sapagkat failure kayong lahat sa mga bagay na espiritual. Kaya't ako'y ipinadala sa huling araw na ito upang maging boses ng Ama, di lang sa mga Pilipino, kundi sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Sapagkat ang kalawakan ng autoridad na ipinagkaloob sa anak ay ang lahat ng laman ay bibigyan ng kaligtasan, lalong-lalo na yung lumalapit. Anong sinabi ng John chapter 17 verse 2? Ganito ang sinasabi niya sa John 17 verse 2. Pakinggan natin. Gaya ng ibinigay mo sa Kanya, ang kapamalaan sa lahat ng laman. Pamamahala sa lahat ng laman ang kapangyarihang ipinagkaloob sa anak. Upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ipinagkaloob mo sa Kanya. Bisaya. Sanglit gihatagan mo man siya kagahom ibabaw sa tanang katawhan, aron sa paghatag og kinabuhing dayon ngadto sa tanan nga imong gikatukyan. Gitagan mo siya kagahom sa tanang unod, sa tanang katawhan, aron taga niya kinabuhing dayon ang tanan nga moduol kaniya. Praise the Father. Gana ang kagahom sa anak, gihatag sa amahan. Mo nang nay authority, nay dominion, nay power, na ay victory. Pagduol nimo, gidawat nimo ning mensahiya, maluwas ka
sa kinatibukan, kalaglawas ug Espiritu. Ngayon, mapapalayo na tayo sa paningin ng Ama sa Espiritu na ang nakikita nila, lalong-lalo na sa religious deception, lalong-lalo na, ito yung pinakamahalaga mga kapatid bago tayo magtapos. Ano? Mahalaga ito. Ang pinakamatinding panglilinlang ay ang religious deception. Sapagkat gumagawa na rin sila eh. Hindi mo nga makategorize kung titingin ka lang sa physical. Bakit? Biro mo, nananalangin din sa may sakit. May tomba-tomba ministry din sila. Pagkatapos, nagpapalayas din ng demonyo. Tapos gumagawa rin ng mga kababalaghan. Napakarami din ng ginagawang ministeryo. Sama. Kaya hindi mo lang malililang ka kung titingnan mo lang ang panlabas. Pero sinabi ko na kanina, yung sinabi ng Ama, malapit ang inyong bibig sa akin, malayo naman ang puso ninyo sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba niyo sa akin. So isang araw, yung credentials na yan, gagamitin sa harap ng Ama. Matthew 7:21. Anong sinasabi nila? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Di ba ang lahat gustong pumasok sa kaharian ng langit? Kayo mga anak ng Diyos sa kaharian na ilalim sa pamamahala ng hinirang na anak, mapalad kayo, nasa loob na kayo ng kaharian. Di ba ang tanan gustong musulod sa gingharian? Niya katong sa church age pa, aron musulod ka sa gingharian, mamatay sa ka. Mamatay sa ka para makasulod ka. Mabitaw itong pangapuan ka na, parinig ka matay ni mo, diretso sa gingharian. Di mo na isaad sa ato. Ang tanan gustong musulod sa gingharian. Dili nakakinahanglan mamatay physically para makasulod sa gingharian. Kayang gingharian ni ana sa yuta. Natuma ng Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is done in heaven. Ang imong gingharian monhi sa yuta, ang imong pagbuot matuman sa yuta, ingon nga kini nagakatuman sa langit. Sa unang wapa sa yuta ang gingharian, asa nagakatuman na iyang kabubuton? Sa langit lang. Diri sa yuta, wala yun. Kay kitang tanan under sa pagdumala sa serpent seed ni Lucifer. Pero sa din nagpadala na siya anak, nanay modelo, nagikan sa pollen Adamic race, nakatuman na sa kabubuton sa amahan. Nagsugod na ang gingharian nga ibaba sa amahan diri sa yuta. Nakasulod ko, ako yun ang nakasulod, ako'y gihimong modelo, ako'y na nag-iya bilang iyang anak nga una, ako'y nahimong pultahan, kay ang sonship, ako'y unang nakadawat. Mao nang karon, abri ang pultahan sa gingharian. Inigsulod sa gingharian ang pultahan ni mong agion. Kung sa isulti sa anak, ako ang pultahan, ang tanang musulod na ko maluwas. I am the door, if any man enter in by me, he shall be saved. Ako ang pintuan, ang lahat ng dadaan sa akin maliligtas. Basa. John 10:9. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ako ang pintuan, sino man tao pumasok sa akin maliligtas. Hindi ka na mamamatay pa sana. Hindi ka na dapat mamatay pa para makita mo ang kaharian ng langit. Sapagkat ang kaharian ng langit narito na sa lupa, habang buhay ka, pwede ka nang pumasok sa kaharian ng langit. Hallelujah! Bisaya. Ako mao ang pultahan. Kung adunay musulod agi kanako, siya maluwas. Og siya musulod og bugula og makakaplad siya Kung ang masipsip. pultahan, mo nang pagsulod ninyo sa gingharian, agian ko ninyo,
Ayaw ko ninyo plastar-plastari ang inyong denominasyon ng relihiyon, ha? Pastor man po ko, pastor ba? Di ay, ha? O niya, exempted ka. Hinolsol, pastor. Lohod. I-surrender imong serpensid. Kikang kag church age, wala pa ka kasuludan na. Karon ang imong panahon. Bisan kinsa ka pa, obispo ka, pastor ka, kinsa ka pa, inig sulod nimo diri, hinolsol para mahimo kang anak pareha nako. Praise the Father. Ngano? Bakit? Sinabi niya, hindi lahat ng tumatawa sa aking Panginoon, papasok sa kanilang langit. Tapos, ang credential mo, ipaplastar mo sa akin at sasabihin mo, pastor, appointed son, nagpagula akong demonyo, nagpalabas ako ng mga demonyo, nagsalita ako ng mga dila, nagpropesiya ako, gumawa ako ng maraming kababalaghan. Anong sasabihin ng Ama? Humayo ka sa harap ko, hindi kita kilala, ikaw gumagawa ng katampalasanan. Hindi ka kilala sapagkat sa inner world, hindi ka pa naging anak ng Ama. Sinong pangunahing anak dito? Ako. Walang nauna sa akin. Ang ama ko lang sa Jewish setting, ang siyang nagtatag ng sonship nung naririto siya. Minana ko sa kanya yan. Sa Gentile setting, walang nauna sa akin na naging anak ng Diyos. Ako pa, sa buhay. Sa mga buhay, sa Gentile setting, wala pang naging unang anak ng Diyos. Ako pa lang. Kaya pagka kayo ay gusto maging anak ng Diyos, daan kayo sa akin. Praise the Father! Dito na nanaan ang Ama. Ako ang daan, ang pintuan. Ako ang daan, ang pintuan, ang buhay at ang katotohanan. Kung gusto nyo makita ng Ama, pasok kayo sa anak. Walang makakaparoon sa Ama kundi kayo dadaan sa anak. Nandito pa bang pintuan? Nakabukas pa? Bukas pa. Pasok pa kayo. Nangangaral pa ako. Pinatutunog ko pa ang trumpeta sa mga sandaling ito. Lahat kayong mga anak, tanggapin ninyo ang espiritual na buhay saan man kayo. Pasok sa inyong arka ng kaligtasan. Pasok kayo sa karya ng ating Ama. Dito, tinutupad ang kanyang kalooban. Thy will be done on earth. Dito una. Sapagkat ito ang nauna, ito ang ginawa niyang bagong Jerusalem. At sapagkat ako ang unang anak, ako ang ginawang unang appointed son. Pagkatapos kayo, ipanganganak din, appointed sons and daughters na kayo. At narito na tayo sa kanyang bagong Jerusalem. Ang kanyang kahariang nanaog dito sa lupa. Rapture na ba kayo sa spiritual? Amen. Kung kayo nakapagsisi na. Ito ang mga bagay na nakikita ng Diyos sa Espiritu. Nakikita ko, nakikita ninyo, tayong lahat nagkakaisa sa kaharian ng Diyos na Ama dito sa lupa. Palakpakan natin siya, mga kapatid. Praise the Father. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Praise the Father, praise the Father. Hallelujah. Amang makapangyarihan, salamat po sa inyong kapangyarihan sa mga sandaling ito na ipinagkaloob niyo sa amin ng makalangit na kaalaman. Pinakain na naman ninyo kami ng mga mana ng inyong mga kapahayagan at niliwanag ninyong muli sa inyong mga anak na nabubulagan pa na nanunood, nakikinig sa mga sandaling ito upang sila naman ay bigyan ng daan upang ang kanilang pagkabulag ay makuha at makakita sila at makaunawa ng lahat ng mga bagay nito. Salamat po sapagkat hindi nyo kinakalimutan ang mga anak ninyo na siya ngayon ay nagkakaisa at naging mga anak ninyo sa espiritual na nilinis ninyo mula sa binhi ng ahas. Ngayon, nasa kaharian na po ninyo sila at ang kaharian ay nasa sa kanila. Salamat po makapangyariang Ama sapagkat pinapahintulutan pa ninyo ang napakarami pa ninyong anak na tinatawag na maging mga pinili
na maging mga anak na babae at lalaki sa buong sanlibutan. Pagpalain po niyo lahat ng may pangangailangan ngayon, lahat ng may mga sakit, lahat kayo ay gagaling sa mga sandaling ito. Lahat kayo may mga pangangailangan, lahat kayo ay magsisigaling at lahat ng may pangangailangan pinansyal, pagpapalain kayo, bigyan daan ng Ama ang lahat ng inyong kailangan sa pinansyal na pangangailangan ninyo. Dadaloy ang makalangit na supply ng Ama sa inyong mga buhay. At yung mga nangangailangan ng kaliwanagan sa mga sandaling ito, ang kaliwanagan ng Ama napasa inyo na, yan ay magpapatuloy tulad ng araw sa umaga na liliwanag sa lahat ng inyong mga kadiliman. Mga anak sa Diyos, ning takna karon, tanan mo, gipanalanginan samahan sa iyong mga pinadayag sa manna of revelation. Kamong tanan nga nalamdagan, kamong tanan nakakita nining maong kahayag, ang panalangin samahan maanha ka ninyong tanan. Kamong tanan nga dahil pagpanginahanglan, ang inyong pagpanginalan makadawat og tubag ning takna. Ang tanang naay mga balatian, tuuhin ninyo, inigdungog ninyo sa akong tingog, maayo na mo o kamugi ayo na sa mahal. Ang tanan nga doon ay mga pagpanginahanglang financial needs, pag-suplayan mo sa amahan sa tanan yung pagpanginahanglan. O ang tanan nga kalamdagan mahimong sama sa adlaw sa utong tutok, dili na mo kanaog ang tanang mga kahayag ihatag sa amahan sa inyo. Dawatan ng panalangina sa pangalan sa atong gamahan ng amahan, ang atong Ginoong Jesucristo. Palakpakan nato siya mga kaisona. Hallelujah, hallelujah. For more information on the Gospel of the Kingdom, email us at gospel@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Thank you for watching Gospel of the Kingdom.